malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong. Kasi alam niyo naman po, napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang TTS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat niyang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang mawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagamat ang mabuting balita po, bukas meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang mahal naman niya. So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyang malungkot si Tatay Digong dahil nandiyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas tuloy, makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwedeng magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado. And he takes his lawyering very seriously. So hindi po yung mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginadaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimulan ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya nga sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw ng isang bansa. Bakit? Kasi yung 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa 2nd taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation dapat kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala ng jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuman na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction. Dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon na pagbibitiw at yung 2 dissenting judges nga ay nagsabi, since 2nd taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala ng jurisdiction ng ICC. Now, yung 3 namang mahistrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation, hindi nila sinabi na ang desisyon nila
ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang nila, unang-una, hindi naman inaddress ng mga abogado ng Pilipinas kung anong naging epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at inargue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula 1 taon, 2 taon na nakalipas pagkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nag-decision talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. At itong decision ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon. Ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ni Tatay Digong. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basehan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkaka-aresto. Dahil according to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa dahig. Ito isang ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan para mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung ano naging desisyon ng pre-trial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pre-trial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute kapag nagsimula na raw ang kanilang in jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung meron dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ngang makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. So sa tingin ko, maling-mali talaga yung pre-trial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pre-trial chamber, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapi yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Pero parang sa Pilipinas din po yan. Kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. So yung jurisdiction ng ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pre-trial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na bagamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ho, nung minsan na dahil yung aking law dean at professor na Sir Rod Pangalangan ay minsan umupo bilang ICC. Nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges.
Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw siya judicial review, yung kikidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig, sinasabi niya na dumaan daw yung sa DOJ. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi kabahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Pero hindi ibig sabihin na palibasa kami abogado, kami ay mga hukom na. We are part of the justice system in the same way that the Office of the Prosecutor is part of the justice system na ICC. Pero hindi sila kabahagi ng hukuman mismo dahil ang hukuman, mga mahistrado lamang ang mga nakaupo dyan. So yun yung unang-unang pagkakapili. Now, dun sa pangalawa naman na issue, na yung pagiging illegal ng arrest, ang sabi ng pre-trial chamber this time around, wala lang. Kasi sinasabi nila na yung illegality of arrest is merely procedural. Ang importante nga, gaya ng sinabi ng Eichmann, ay mabigyan ng patas sa paglilitis ang mga akusado. Well, sa tingin po natin mali yan. Kasi una-una, no? Yung desisyon ng ICC dapat konforme sa umiiral na batas pagdating sa karapatang pantao. At sa tingin ko, ang umiiral na batas na ngayon ay kapag ang pamamaraan na nagkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman para sa pagkatao ng isang akusado ay illegal, dapat mawala ang jurisdiksyon ng hukuman. Ang tawag po dyan, decoupling. At yan po ay naging desisyon ng South African Constitutional Court sa Ibrahim versus Minister. Alam nyo kasi, nakwento ko na yan, yung panahon ng World War II, si Eichmann, author of the Final Solution, patay ng mga Jews, nakatakas sa Europa matapos ng digmaan, nalaman ng Israel na namuhay under assumed identity sa Argentina, kinidnap. Dinala sa Israel at linitis. Ang depensa ni Eichmann, in the first place, kinidnap ako. Dinabag ang soberenya ng Argentina. Dapat, huwag ka magpatuloy ang jurisdiction. Pero ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, malay namin, pakailam namin. Basta kailangan bigyan ka ng patas na paglilitis. Pero yan po ay hindi na ang tinatanggap na estado ng karapatang pantao. Ang tinatanggap na po talaga ay yung Ibrahim versus Minister, kung saan isang official din ng apartheid regime tumakas sa karatig bansa ng South Africa. Matapos na nakaupo ang Nelson Mandela, kinidnap nila itong apartheid official doon sa karatig bansa, dinala sa South Africa. At sinabi nga ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Now, dito sa ICC, may provision po sila na tinatawag ng abuse of process. Ibig sabihin na natin na yung illegality ay hindi dapat makaapekto sa jurisdiction ng hukuman. Still, dahil merong abuso sa proseso, kumbaga, masisira ang imahe ng hukuman, masisira yung kakayahan o yung tiwala ng mga mamamayan ng buong mundo sa ICC na magbigay ng katarungan kung papayagan na magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman. In a sense, yung abuse of process, hinihiwalay po yung jurisdiction na okay, merong jurisdiction, pero ang issue is yung propriety. Tama ba na magpatuloy? Dahil kapag ikay nagpatuloy, parang hindi ka talaga nagbibigay ng katarungan dahil ikaw mismo ay lumalabag sa batas. So kaya ang tawag dyan is abuse of process. Hindi po yan in-address ng pre-trial chamber. At for the first time, ma-address lang yan ng appeals tribunal. Now, alam ko po, Pasko, at ang Pasko ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Bakit ako naman po iniisip ko na may pag-asa na makalaya si Tatay Digong dito sa appeals? Dahil nga po, ang appeals chamber
ay hiningan pa ng observation ang prosecution at yung Victims Council tungkol nga dito sa dalawang issue nito. Ibig sabihin, pinag-aaralang mabuti ng appeals chamber yung issue ng lack of jurisdiction, either because nag-withdraw ng ang Pilipinas dahil at yung preliminary investigation na sinimulan sa pangalawang taon ay hindi na legal, at saka yung issue ng legalidad ng pag-aresto. Yan po talaga pinag-aaralan ngayon ng hukuman. Kasi nga, nagkaroon na ng desisyon ng South African Constitutional Court. Alam niyo ba yung South African Constitutional Court? Yan po ay very influential. Yan po ang hukuman na kauna-unahang pagkakataon na nagsabi na yung parusa ng kamatayan ay labag sa karapatang mabuhay. Di ba obvious naman yun? Pero kinailangan South African Constitutional Court pang mag-rule ng ganyan. So when the South African Constitutional Court ruled na ang kidnapping dahil ito illegal ay magre-resulta sa pagkawalan ng jurisdiction, pansinin niyo po ha, magre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. So ibig sabihin, maski merong jurisdiction ng hukuman, dapat wag siyang i-exercise dahil mali nga yung proseso. Kaya abuse of process ang tinatawag. Tingin ko po, yan yung pag-asa ni Tatay Digong. At tatawagan ko po si Kitty. Alam ko naman po na bawal sila mag-usap sa kaso, pero at least sasabihin ko, Kitty, sabihin mo kay Tatay Digong, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi meron ng desisyon ng South African Constitutional Court, Ibrahim versus Minister, na kapag pag-aaresto ay illegal, hindi dapat magpatuloy ang jurisdiction. At yan ang pag-asa ni Tatay Digong na bagamat ang makakasama lang niya sa Pasko ay si Kitty, sana naman sa darating na taon ng 2026, makabalik na siya sa Davao. Kasama natin lahat ng mga nagmamahal sa kanyang mga Pilipino. Well, ang pangako ko po, dahil ngayon po ay 21, ito na siguro yung last broadcast ko na mag-uusap tayo na sa usaping politika o di naman kaya sa usaping legal. Napapatuloy po rin po ang Spokes Hour natin, pero gagawin na natin more on Christmas. Yung pagpapakalat ng pagmamahal at kaligayahan dahil nga po isinilang ang ating may kapal na nagbigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So anyway, importante naman po na bago ko tapusin ang taon, nagbigay ako ng pag-asa kay Tatay Digong. Dahil itong pag-asa nito ay hindi lang kay Tatay Digong, kundi sa lahat ng Pilipino na hindi lang nagmamahal kay Tatay Digong, kung hindi nagbibigay importansya sa soberenya ng bansang Pilipinas. Talaga naman po dahil tayo bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC, wala na pong ibang korting dapat maglitis ng mga krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas kung hindi ang mga lokal na hukuman. Palaki po ako ng isang West, kaya naniniwala po ako na mayroong sapat na kakayahan ang ating mga hukuman na magbigay katarungan doon sa mga nagrereklamong mga di umanong mga biktima. Ang problema, nasan nga ba yung mga 35,000 victims na yan? 40-something lang ang sinasabi nila na magtitistigo dyan sa ICC. Bakit naging 35,000 ang naging biktima? Nasaan na yung ibang mga witnesses? Nasaan na yung mga biktima na yan? So I will end po our legal and political spokes hour on the note na Tatay Digong, huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil sa lack of jurisdiction, yan po ang pinakamalakas. At nung minsan nag-desisyon na ang ICC dyan, 3-2 ang desisyon. Tingin ko merong isang West na nag-iisip talaga kung dapat ba siyang pumanik na doon sa 3 nang sa ganon, ang maging desisyon ng Appeals Tribunal will become 4-1 na lack of jurisdiction at uuwi na si Tatay Digong. Pagdasal din po natin yan ngayong panahon ng Kapaskuhan na sana po ang Appeals Chamber ng ICC magdesisyon na walang jurisdiction dahil nasimula na preliminary investigation na hindi na tayo miyembro ng ICC at dahil illegal ang pamamaraan ng nakuha nila pagkatao ni Tatay Digong. Huwag po natin maliitin ang kapangyarihan ng dasal. Minsan po ikukwento ko ang aking naging buhay mula nang umalis ako ng Pilipinas, and I can assure you po, lahat ng pinagdaanan ko, nakaya ko
dahil sa aking pagdarasal sa may kapal. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sa panahon ng pag-asa, sa kapanuhan ng Pasko, pagdasal po natin ang kalayaan ni Tatay Digong. Maraming salamat po. Ito po ang inyong spokesman bayan, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.